Bayang Sabongero, pumulot ng kalaman at inspirasyon sa istorya ng ating Breeder of the Week. Ngayong Sabado, ang idol at aking matalik na kaibigan ang magpapakita at bibigyan kayo ng mga bagay na matututunan para sa ating Breeder of the Week. Panoorin po natin ito. 2011 Migba Stag Fighter of the Year at 2012 Pakbakan 11 Stag 9-pointer. One of the champions of excellence, a businessman, a family man, and a very humble person. Mga katukaan, si Mr. Doyet Lapido ng DL Game Farm, ang ating Breeder of the Week. Magandang araw po mga kasabong. Welcome po kayo dito sa DL Game Farm. Ito po si Doyet Lapido. Nakilala siya sa mga linyadang kanyang pinujuice o binreed katulad ng mga DL Hatch, DL Black, DL Oregon Gray, DL Sweater at DL Kelso. Naging matunog na ang kanyang pangalan sa mundo ng sabong at lumago na rin ang kanyang negosyo. Ngunit paano nga ba nagsimula sa pagmamanok ang ating bida? Actually, yung first ko na manok, isa lang eh. Yung kulay nun, hindi ko yung banugin sa amin sa Bisaya. Doon lang yung nag-start. Tsaka nag-combine ako ng tukak, nag-champion agad. May kaibigan ako. Isa lang manok ko eh. Start nung nag-champion, yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Then I think yung malaking tulong sa akin, yung nag-attend ako ng seminar, ng excellence, together with Manny Bourbano, tsaka sa mga endorsers dati. Nag-start doon, nakinig ako, doon. Yung farm ko lumaki kasi less yung mortality, tsaka yung mga material ko, tsaka yung pinapalaki ko, naging healthy. So, every year, umaakyat yung quality ng manok ko. Sa kabila ng kanyang tagumpay na tinatamasa sa larangang ito, hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang pamantayan sa pagpili ng dekalidad na mga manok. I think, Doyet Lapido lang, simple, pero selection, matindi din. Talagang kahit ganito lang ako, iba ako magpili ng manok. Talagang meron akong parang third eye sa manok. Kasi yung spar pa lang ng manok, nakikita ko na yung paa ng manok. I think nakukuha ko yung kasi I was a gapper. So, by experience, yung eyesight ko, doon nag-improve sa paggagap ko. Kaya, every time may spar ng manok, nakikita ko yung paa ng manok. So, isa yun. Tsaka, selection. Iba ng standard kasi nakapaligid sa akin malalaking breeder na kaibigan ko. Kaya tumataas yung standard. So, ang DL Game Farm, iba na yung standard ng pagmamanok. Tsaka yung competition ngayon, iba na. Kaya ini-improve ko talaga yung mga lines ko. Tsaka they are still healthy sa pagdating, sa pagpalaki sa kanila. Anya, every day is a learning process. Hindi siya humihintong matuto ng mga makabagong pamamaraan sa pagmamanok upang sa gayon ay mapataas pa ang kalidad at antas ng mga manok na kanyang sinusupply sa masang sabongero na nagtitiwala sa kanya. Yun naman sa regarding sa breeding, nag-start lang ako as 200, naging 500, naging 1,000, naging 3,000. Then, nung nag-innovate ako ng facility, naging 11,800 yung CC ko. 2015 and 2016 year. So, sa tulong din yun ng gamot and sa program na ginamit ko. Tsaka yung facility, tsaka sa sipag din ng mga tao ko. Kaya yung best asset ko talaga sa farm, the trade secret is yung tao. Yun ang best asset ko. Kaya yung mga tao ko nagtatagal sa akin for 20 years. Isa pa marahil sa sangkap ng tagumpay
ni Doyet Lapido ay ang kanyang pagiging hands-on sa kanyang mga farms at mahusay na time management. Yung apat na farm ko, iniikutan ko yan at least twice a week every farm. Tsaka yung isang farm ko na always naman ako kasi nasa gilid lang ng bahay. Yun ang tinututukan ko talaga, yung breeding. Kasi more on breeding talaga ako ngayon. Tsaka yung Samal ko tsaka Eden, madali ko lang puntahan. Kasi it's 18 kilometer away sa bahay ko. So madali lang para sa akin. Tsaka yung Davao naman, accessible kahit saan ka magdaan. So madali ka lang makadating sa farm. Actually, yung excellence, yun ang pinakamalaking role sa farm ko. Kasi, kumbaga, yung excellence ang naging parang gasolina ng farm ko eh. Parang hindi tatakbo yung farm ko pag wala yung product ng excellence. Kasi kung maranasan mo yung mga produktong yun, every year na magbe-breed ka or mag-raise ka ng manok, talagang hahanapin mo na yun. So, yung standard ng program ng excellence, tsaka yung mga gamot nila, yun ang isang pinakamalaking tulong sa farm ko. Kaya I think naging successful talaga ako with the help of excellence for 10 years. So tested and proven para sa akin. Narito naman ang mga di malilimutang karanasan ng ating bida na talaga namang tumatak sa kanyang buhay. Actually boss, parang na-invite lang ako na mag-expo to the help of Jobert Montejo. Then yun, pinaano sa akin na sasali daw ako ng expo. Eh talagang, I think the second year ng expo yun, hindi ako nakasali ng first. So second year ng expo yun. Sa totoo lang, yung baon namin ni Ibet na 20,000, naging 400,000 that day. So we are amazed o na-shock kami ni Ibet. Ganito pala. Tsaka maraming bumibili doon na wala na akong manok, ubos na yung manok ko. Nagbibigay ng pera, nagpapabook. Tsaka ipadala nyo lang pag uwi nyo ng Davao. Yun ang sinasabi si Ibet. Nagtaka siya, ano tong pera na ito? Sabi, hindi, reservation fee, full payment. Ganun pala ang expo, parang public market ng manok. I think my greatest achievement sa pagmamanok is this year. Nakaproduce ako ng 11,800. At saka nakapag-share ako sa ibang mga breeder at saka na-cater ko yung mga buyer ko. Yun ang na-share ko sa industry ng pagmamanok. Kaya proud ako sa sarili ko na na-achieve ko yun. Tapos, yung family ko talaga, isa yun sa naging pinaka sa buhay ko. Bilang pasasalamat, si Doyet Lapido po ay gagawa ng isang video production na magpapakita ng kanyang sistema mula breeding hanggang cording. Abangan po ninyo yan. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Manny Berbano na nagsasabing ang breeder na determinado at laging nakahapak sa lupa. Ang mga paa ay malayo ang mararating. Sabi nga ni Doyet, gawin nating bisyo ang ating negosyo.